sadya pong talagang naging napakatahimik. Kakaiba ang pangyayaring ito sapagkat kung ikukumpara ng mga nakaraang filing natin ng candidacy. Matagumpay at payapa, ganito inilarawan ng Commission on Elections ang 8 araw na paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga nais tumakbo sa 2025 national and local elections. Sa pagtatapos ng COC filing kahapon, umabot sa kabuuang 43,033 aspirants na individual at grupo ang nagpahayag na nais makilahok sa darating na halalan. Mababa ito kaysa bilang na 44,801 noong 2019 midterm polls at 47,583 noong 2022 elections. Sa datos ng COMELEC, 184 aspirants ang para senador at 190 naman sa party list group o organization. Dagdag pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinakamarami sa mga naghain ng kandidatura ay mga lalaki na nasa 33,652. At ang kababaihan ay 9,381. Lumalabas po, yung nag-file na 33,652 ay 78.20%. Inuulit ko po, 78.20% ng lahat na nag-file ng Certificates of Candidacies. At ang kababaihan naman ay 21.80% doon sa 9,381. Sa mahigit 43,000 na naghain ng COC, 18,280 lamang na bakanting posisyon ang kanilang pupunan. Matapos ang COC filing, sinimulan na nila ngayong araw ang proseso para masala ang mga tumakbong aspirant at unahin nila ang mga tinatawag na nuisance aspirant. Maaaring ihain ang isang petisyon para ideklarang nuisance ang isang kumakandidato 5 araw pagkatapos na makapaghain ng kanyang COC. Sa ilalim ng COMELEC Rules of Procedure, maituturing na nuisance kung ang layo ng pagtakbo ay upang kutsain o guluhin ang proseso ng eleksyon, ulituhin ang mga botante o kaya hindi tunay o sinserong kumakandidato. To me, it's really more seriousness to serve and hold public office. At kung paano yung seriousness na yon, hindi mo makikita sa isang pagkakataon na final mo lang ang candidacy. You have to have a background checking of the candidate. Yun ang dapat ginagawa din ng aming law department. Paliwanag ni Garcia, maingat sila sa pagdeklarang nuisance sa isang aspirant. Nilinaw din ito na hindi batayan ang kawalan ng financial capacity o pondo para sabihing nuisance ang isang kumakandidato dahil wala naman sa requirement na kailangang mayaman ito. Hindi nangangahulugan na ang suot na damit ay simple lang, payak. O sabihin mo nang nakatsinelas, tinanong pa nga kami kung pwedeng payagan na nakatsinelas pumasok. Wala naman nakalagay sa konstitusyon na bawal nakatsinelas o wala nakalagay na dapat naka-t-shirt lamang or what para mag-file ng candidacy. Dagdag pa ng komisyon, hindi rin pwedeng batayan na ideklarang nuisance ang isang kandidato kapag wala siyang political party na kinabibilangan o kaya hindi kilala o sikat. Target ng COMELEC na marisolba ang lahat ng nuisance cases sa susunod na buwan. Samantala, inihayag ng COMELEC na may 2 grupo o paksyon ng Workers and Peasant Party o WPP ang nagsumite sa kanila ng authorized signatories. Isa sa grupong ito ay tumakbo si KOJC leader Apollo Kibuloy. 2 po ang natanggap namin na authorized signatory, isang Tolentino wing at isang Arias wing. Base po sa aming pagkakatingin, yung binabanggit niyo pong personalidad, ang kanya pong certificate of nomination ay pirmado ni Mark Christopher Tolentino. Una nang sinabi ng Arias wing sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Attorney Sunny Matula na hindi nila inendorso o wala silang binigay na Certificate of Nomination and Acceptance o CONA kay Kibuloy. Sabi ni Chairman Garcia, reresolbahin muna nila kung sino talaga sa 2 grupo ang may karapatan na mag-issue ng CONA. Nangyari na ito sa kaso ng PDP Laban kung saan ang grupo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte o COSI Wing ang kinilala na lehitimong grupo. Hinihintay ng komisyon na may maghain sa kanilang petisyon na posibleng ipakansila ang isang signatory na naisumite sa kanila. Kapag ka pumali yung CONA, then therefore independent candidate, yung isang kandidato. Yun po yung magiging rule natin. So, tingnan po natin, pine-verify lang namin kung sino talaga yung authorized signatories. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.